Sa panahon ng paratang at mga ingay, may isang pamantayan na hindi dapat makalimutan. Ang tunay na lider ay marunong bumitaw, hindi para tumakas, kung hindi para harapin yung mga iniaakusa laban sa kanya. At nung si former Speaker Martin Romualdez ay nasa posisyon bilang Speaker of the House, may biglang sumulpot mga akusasyon sa kanya at hindi niya ito tinakasan. Bagkus bumaba siya sa pagka-speaker, hindi para tumakbo, kung hindi para harapin. At lumabas na nga ang resulta. Matapos siyang magpaimbestiga at humarap dito, napagtanto at napatunayan na busog sa akusasyon pero kulang sa ebidensya. Sa batas, hindi pwedeng kasuhan hanggat walang matibay na ebidensya para magdiin dito. Kabukod tanging si former Speaker Martin Romualdez lang ang nagbitaw sa pwesto para harapin ang mga akusasyon na punong-puno ng kasinungalingan pero kulang na kulang sa ebidensya. Marami ang nagsasabi dyan na ipinagtatanggol ko daw si former Speaker Martin Romualdez. Hindi ko ho pwedeng gawin yun dahil ako ho ay hindi abogado. Marunong lang ho akong umintindi at alam ko na mas mabigat ang ebidensya kaysa ang paratang at nagkakaroon ng conviction batay sa ebidensya na makatotohanan, hindi ebidensya na puro kasinungalingan. Hindi po pagtatanggol ang ginagawa ko. Ito ay paglilinaw. Huwag niyong ugaliin na mas nauna ang paratang kaysa yung mga patunay. Dapat patunay muna bago sa kaparatangan. Uulitin ko ha, hindi ko po pinagtatanggol si former Speaker Martin Romualdez. Meron po akong batayan doon. Kaya nga inulit-ulit ko sa inyo, no evidence, no case. Mahirap bang intindihin yon? O baka nagmukha lang ako talagang abogado dahil mas matalino ako sa inyo. Tama ako, hindi mali, right?